Ngayon ay nais ko pong maging pagpapala sa inyo at mag-share po ako sa inyo about the transforming power of righteousness. Marami akong mga kilala na mga nagnanais magbagong buhay. May mga gusto silang baguhin sa kanilang sarili, subalit nahihirapan sila na ito ay gawin, at ang mga iba ay nag-attempt ng maraming beses at nakita nga yung changes sa kanilang buhay ng ilang buwan, ang mga iba ay ilang taon, and then bigla na lamang bumabalik sila sa dating gawain. So ito ay nagpapakita na hindi nila alam or hindi sila knowledgeable, hindi malalim ang kanilang kaalaman sa subject ng righteousness. Ang kaalaman natin kasi sa righteousness, kapag tama, balanse at malinaw at malalim yung ating pagkakaunawa sa subject na righteousness, yung pagbabagong buhay ay masasabi kong effortless siya. Kung masyado tayong nag-i-effort para magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, ang dahilan nito ay hindi natin alam yung sinasabi ng Biblia tungkol sa righteousness. Sa Tagalog ay katuwiran. Kaya ang nangyayari, we are trying hard to become righteous. So mag-e-effort ka talaga if you will try to become righteous. Hindi ito kasi bunga ng sarili nating pagpapagal o paghihirap o pagtatrabaho para maging matuwid. Kasi ang tumarabaho ng lahat ng mga ito patungkol sa ating katuwiran ay ang ating Panginoon. Lahat ay ginawa na niya upang tayo ay mapatuwid niya. Walang kahit maliit lang na o kaunting trabaho na kailangan mong trabahuin para makumpleto yung katuwiran mo o katuwiran natin. Kinumpleto niya ang trabaho. Kaya kapag ito ay tinanggap natin at meron tayong malalim na kaalaman dito, yung transformation sa ating sarili at yung gusto nating makitang transformation sa ibang tao, masasabi kong effortless siya dahil wala na siyang kailangan trabahuin pa para ito ay makamit sa kanyang buhay. Minsan nagtataka tayo bakit maraming mga relihiyon, maraming mga grupo ng iba't ibang pananampalataya. Nagtataka tayo bakit nagkaroon ng maraming ganito. At hanggang ngayon meron pa rin mga lumilitaw na mga panibagong pananampalataya. Kung susuriin nating mabuti, ang pinagmulan ng lahat ng mga ito ay dahil sa masidhing pagnanais ng tao na mapalapit sa Diyos. Masidhing pagnanais ng tao na mas makilala pa ang Panginoon. Yung masidhing nilang pagnanais na maranasan ng Panginoon. Kung kaya't ito ang nagtulak sa kanila na magpasimula ng isang grupo ng relihiyon. Subalit kalaunan nare-realize ng mga ito na magtataka sila bakit hindi natupad or hindi natutupad yung kanilang adhikain kung bakit nila pinasimulan ang relihiyon nila. Kasi ang gusto lang naman nila mapalapit sa Diyos. Ang gusto lang naman nila makilala ang Diyos at maranasan ng Diyos. Subalit, bakit hindi nangyayari? Bakit sa kabila ng kanilang adhikain na gusto nilang mapalapit, gusto nilang makilala at maranasan ng Diyos, bakit hindi ito nangyayari sa kanilang buhay? At dahil pa doon sa relihiyon na kanilang pinasimulan, mas lalo silang naging empty. Pinaninindigan lamang dahil sa pride, pinaninindigan lamang nila na ang kanilang pananampalataya ay nasa tamang landas. Dahil sa nandun na sila, ayaw na nilang mapahiya. Pero pag sila ay mapag-isa na, o kung sila ay nasa sitwasyon ng kumbaga ay parang walang
parang ang layo nila sa Panginoon at kailangan nilang magbulay-bulay, ah, kailangan nilang mag-isolate kasi mag-meditate kasi bakit ganun? Pinasimulan ko ang relihiyon na ito. Sumapi ako sa relihiyon na ito para at least mapalapit ako sa Diyos at mas makilala ko siya at mas maranasan ko siya at magkaroon ng tunay na pagbabago sa akin. Pero bakit ganito? Bakit ang akala ng tao, mabait ako, akala ng tao, mabuting tao ako, akala nila wala akong ginagawang masama, pero bakit lumalabas pa na parang mas masama ako kaysa doon sa mga taong brutal na pinapakita ang kanilang kasamaan, pero ang hindi nila alam bakit parang mas masama ata ako kaysa sa kanila. At ang mga iba ay nabubulgar ang kanilang mga lihim pag sila namatay na o pag may naging whistleblower, doon nalalaman na yung relihiyon pala na iyon ay hindi pala nasa tamang landas. Dahil yung pasimuno mismo o yung pinuno mismo ang siyang gumagawa ng mga bagay na labag sa Diyos. Kaya ang lahat ng mga relihiyon na ito nasimulan ang mga relihiyon na ito dahil sa intense desire ng tao na mapalapit sa Diyos, makilala ang Diyos, maranasan ng Diyos, at maging totoo sa buhay na ito. Gusto nila maging honest, gusto nila maging sincere, gusto nilang mamuhay ng hindi plastic, pero hindi nila magawa-gawa. Bakit? Kasi sumasagabal lagi sa adhikain na ito ang kahinaan ng tao. Sumasagabal lagi yung tao na naging makasalanan at nawala yung righteousness sa kanya, naging unrighteous siya. Pag ito ang siyang nangibabaw na dahil hindi equipped sa subject na righteousness yung mga tao na ito, kung kaya't nagiging empty sila sa kabila ng pagkakaroon nila ng relihiyon at ang may iba, tinatry na nila lahat ng relihiyon. Kasi meron silang inner desire. Gusto nilang maranasan na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil alam nila sa pamamagitan ng pagiging matuwid sa Diyos, dito nila mas makikilala ang Diyos, dito nila mas mararanasan ang Diyos, at dito nila marirealize na ito pala ang masayang buhay. Yan. So ngayon ganito. Mayroong dalawang importanteng bagay kung bakit kailangan nating pag-aralan yung subject na righteousness. Yung dalawang bagay na ito ay kailangan natin maunawaang mabuti ito. Yung unang reason kung bakit kailangan natin ng matinding pag-aaral sa subject na ito, kasi the first reason is one of the signs of maturity. One of the signs of maturity. Ang pagiging maalamin sa subject na righteousness at pagsasagawa nito, ayon sa Biblia, ay isa ito sa mga palatandaan na ang isang Kristiyano ay malago na. Hanggat hindi siya nagiging maalamin at hindi na isasagawa yung subject na righteousness, ang Kristiyano ay nananatili siyang spiritual baby. Hindi matatawag na malago ang isang Kristiyano sa pamamagitan ng kung gaano na siya katagal nag-a-attend sa isang church. Hindi nakabase sa kanyang edad, hindi nakabase sa kung gaano na karami ang kanyang memory verse, hindi nakabase sa kung siya ay naglilingkod na nga sa church. Ang isa sa mga basihan ng paglago ng isang Kristiyano ay malalim ang kanyang pagkakaintindi sa kanyang katuwiran at ito ay naisa sa pamuhay niya. Ganitong pagkakasabi ng Hebrews chapter 5. Sa Hebrews chapter 5, makikita natin dito yung aking sinasabi
na one of the signs of maturity. Yung sabi niya, Hebrews chapter 5 verse 11, tungkol sa Kanya'y marami kaming masasabi at mahirap ipaliwanag. Palibhasa'y naging mapurol na kayo sa pakikinig, sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guro na, kailangan muli may magtuturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katuwiran, palibhasa'y isa siyang sanggol. So, tinan dito, yung verse na ito, sabi niya, kapag mababaw lang yung kaya mong tanggapin na aral ng salita ng Diyos, gatas ang kanyang hinalintulad, o ginamit na analogy kung na ang isang Kristiyano ay sanggol, at dahil daw dito, dahil ang dahilan kung bakit gatas ang kanyang gustong aral, yung mababaw, yung pangsanggol, kasi wala siyang alam sa salita ng katuwiran. Wala siyang alam sa salita ng Diyos tungkol sa katuwiran. So, ibig sabihin, pag may alam ka sa salita ng Diyos tungkol sa katuwiran at mas lalo kang lumalalim sa bagay na ito, ibig sabihin, hindi ka na sanggol. Pero hanggat hindi ka pamalalim sa iyong pagkakaintindi, sa iyong katuwiran, bilang anak ng Diyos, bilang nakipag-isa kay Kristo, kapag hindi mo pa alam yung katuwiran mo at wala kang malalim, malinaw na kaalaman tungkol dito, at hindi mo pa naisasagawa dahil nga wala ka pang malalim na kaalaman dito, then ikaw ay spiritual na sanggol. Ibig sabihin, immature pa. One of the signs of maturity is knowledge about the subject of righteousness. Pag sinabi kong knowledge, hindi yung basta alam mo lang, kundi revelation knowledge. Yung knowledge na inihayag sa iyo mismo ng Espiritu Santo, hindi lamang ng iyong pakikinig. Mahalaga na ikaw ay nakikinig, hindi ka mapurol dapat sa pakikinig mo, pero yung pinakinggan mo, kailangan mong saliksikin nang sa ganun mangusap sa iyo ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu ng Diyos, upang maging malinaw, malalim sa iyo ang subject na ito, at kung naging malalim at malinaw sa iyo ang subject na ito, sa pamamagitan ng kaalaman na yon, kalakip niya ay kakayahang isagawa. Mahirap isagawa ang isang bagay na hindi mo pa naiintindihan. Anumang bagay na alam ninyo na hindi nyo na isasagawa, ang dahilan, hindi mo pa kasi masyadong naiintindihan. Kasi ang isang bagay na naintindihan mo na, madali na itong isagawa. Kaya anumang subject sa Bible na sinasabi mong alam mo na, pero hindi mo siya na isasagawa, ang katotohanan niyan ay hindi mo pa talaga alam. Madaling isagawa ang isang bagay na naintindihan mo na. Kaya pagdating sa subject ng righteousness, marami pa talagang hindi ito naiintindihan. Bakit? Kasi marami pang hindi nagsasagawa nito. Pangalawa, na dahilan kung bakit napakalagang upuan yung subject na ito, dahil sa ang gospel, yung tinatawag na gospel, sa Tagalog ay ebanghelyo o mabuting balita, ang nilalaman ng gospel ay katuwiran. Inihahayag nito ang katuwiran ng Diyos. Ito nga ang pagkakasabi ng tingnan natin sa Romans chapter 1. Romans chapter 1. Tingnan natin yung verse 16. Sabi niya, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo or the gospel, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una ay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. So, tinan niya, tinutukoy niya ebanghelyo. Ang ebanghelyo o ang gospel of Christ or the good news. Sa pamamagitan daw nito na ihahayag ang katuwiran ng Diyos.
Kaya napakalaga na kailangang pag-aralan dito kasi sa pamamagitan ng pag-aaral ng subject na righteousness, mas nare-realize mo na talagang tunay na gospel pala ang iyong natanggap. Alanganin ang iba kung talagang gospel nga ba ang kanilang tinanggap. Kung talagang ebanghelyo nga ba ng Panginoon ang kanilang tinanggap. Meron silang doubt. Bakit? Kasi hindi pa nila naiintindihan yung subject na katuwiran or righteousness. At dahil sa hindi pa nila naiintindihan ang righteousness, so hindi pa nila ito naisasagawa. At dahil sa hindi pa nila ito naisasagawa, nagda-doubt sila tuloy kung ebanghelyo nga ba ang kanilang natanggap. Nag-aalangan sila kung ito'y ebanghelyo nga ba ng Panginoon o ibang ebanghelyo ang kanilang natanggap. So ang dalawang kadahilanan na ito ang siyang dapat na maintindihan ng bawat isa sa atin kung bakit kinakailangan nating pag-aralan yung subject na ito at maging matibay sa aral na ito sapagkat una, ito ay isa sa mga palatandaan ng isang Kristiyano ay malago na at pangalawa, ito ay palatandaan na tunay nga na ebanghelyo ang iyong natanggap. Sa kabaliktaran nito, kapag hindi mo naintindihan ang katuwiran, then ikaw ay spiritual na sanggol at hindi sigurado kung gospel nga ba ang kanyang natanggap. Ayan, move tayo. So Proverbs 28 verse 1, babasahin ko sa inyo dahil napakaganda ang verse na ito. So Proverbs 28 verse 1, sabi niya, ang masama ay tumatakas, gayong wala namang humahabol. Ngunit ang mga matuwid ay matatapang na parang leon. Sabi niya, ang matuwid ay matatapang na parang leon. Ano ang tinutukoy niya dito? Ibig sabihin nito, nagkakaroon ng tunay na confidence ang isang Kristiyano kapag siya ay mayroong kaalaman, malinaw na kaalaman tungkol sa kanyang katuwiran. Kapag hindi siya equipped sa subject na righteousness, ang disadvantage nito sa isang Kristiyano, mababa ang kanyang self-esteem, mababa ang kanyang tingin sa sarili, wala siyang confidence, maging sa mga alam niyang pinapagawa ng Panginoon sa kanya, wala siyang lakas loob na gawin, wala siyang courage na gawin ang mga ito. Dahil sinabi ng Biblia mismo na ang mga nakakaalam lang sa katuwiran, yung mga pinatuwid ng Diyos, sila lang yung mga matatapang na parang leon. Yung mga mahiyain, matatakutin, yung walang lakas ng loob, yung takot umabante, takot silang mag-take ng risk, yung mga ito ay signs na hindi nila kilala ang kanilang sarili in relation to their righteousness in Christ by faith. Disadvantage talaga ng isang Kristiyano kapag hindi siya equipped sa subject na ito. Kasi tinitingnan niya ang kanyang sarili base sa kanyang mga ginawang kamalian. Dahil sa kanyang mga ginawang mali, so ang tingin niya sa kanyang sarili, makasalanan. Kasi ang tingin niya sa kanyang sarili, ang sukatan ng kanyang pagtingin sa sarili, ay base sa kanyang mga pinagagawa sa buhay. Kaya ang mga ito, mahirap lumago talaga. Yung mga hindi equipped sa subject na righteousness, ay problema sila sa church. Sila yung mga members na madalas problema sa church. No? Hindi nila alam i-control ang kanilang emosyon, hindi nila alam i-control ang kanilang pag-iisip, kung ano-anong direction ang kanilang napupuntahan, hindi sila stable. Bakit? Kasi sa sarili lang nila, hindi stable yung kanilang pananaw, yung kanilang pagtingin sa sarili. At kapag hindi stable yung tingin mo sa sarili mo, edi talagang unstable ka sa lahat ng bagay. Kasi ang mga gagawin natin sa buhay, ang pinanggagalingan nito ay kung paano mo tinitignan ang iyong sarili. Lahat ng ginagawa mo sa buhay, mabuti man o masama, ang pinag-uugatan ng lahat na ito ay kung paano mo tignan ang sarili mo.
Bakit ka gumagawa ng masama? Kasi yun ang tingin mo sa sarili mo. Lahat ng masamang ginagawa mo. Yan kasi ang tingin mo sa how you view yourself, the outcome of how you view yourself, no? The outcome is the actions that you are doing or committing in this life. Yung pagtingin mo sa sarili mo, outcome niyan lahat ng mga ginagawa mo sa buhay. Kaya kung masama yung mga ginagawa mo sa buhay, kasi masama ang tingin mo sa sarili mo. Hindi nakabase sa ginawa ni Kristo yung tingin mo sa sarili mo. Nakabase siya sa gawa mo, hindi sa gawa ni Kristo. Yan. So sabi niya dito, matapang daw yung mga matuwid, yung mga pinatuwid ng Panginoon, matatapang sila. Wala ka talagang tapang, wala kang lakas loob kapag alam mong nasa mali ka. No? And then sabi niya sa Romans 5:17, magandang verse na ito, sa Romans 5:17, sabi niya, sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, ang tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Yesu Kristo. Marami akong mga dapat i-emphasize dyan, pero hindi na muna ngayon. Ang i-emphasize ko dyan, yung sinabi niya, yung mga tumanggap ng kaloob. So ang katuwiran ay kaloob, regalo. Hindi ito pinagbabayaran. Ito ay tinatanggap lamang kasi kaloob. Kaloob. Kapag pinagbayaran mo ang isang bagay, hindi yun kaloob. Na-earn mo yun through your effort. Okay? So, ang katuwiran, ito ay kaloob. Free gift ito. Tinatanggap lamang ito. Hindi pinagtatrabahuan. Tinatanggap lamang. Pag tinanggap mo ang regalo ng isang tao sa'yo, hindi ikaw ang nagtrabaho para mabili yung regalo na yan. May ibang nagtrabaho. Tinanggap mo lang siya. Ngayon, kapag tinanggap mo ito, ang sabi doon sa ating binasa, yung tumanggap ng kaloob ng pagiging matuwid, sabi niya, yung mga tumanggap daw na nito, maghahari sila sa buhay. Ibig sabihin, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng mga bagay na gagamitin ng Satanas para ikaw ay subukin, para ikaw ay talunin. Lahat ng mga bagay na ito na nakadesign para sa ikatatalo mo sa buhay, ma-overcome mo ito kapag ikaw ay well-equipped at deep yung knowledge mo at clear yung knowledge mo about the subject of righteousness. Ang ibig sabihin nito, kapag ikaw ay laging talunan, kapag ikaw ay laging natatalo sa buhay, ibig sabihin, hindi mo pa kasi naiintindihan yung katuwiran mo kay Kristo. Kapag ikaw ay pinaghaharian ng isang bagay, ibig sabihin, hindi ikaw ang naghahari. Ikaw ay kinukontrol ng isang bagay. Dahil yun sa hindi ka pa knowledgeable sa iyong pagiging matuwid sa harapan ni Kristo. Kasi yung mga nakakaintindi talaga na sila ay pinatuwid na ni Kristo, ang sabi doon sa ating binasa, matatapang sila at sila ay maghahari sa buhay na ito. Mayroong mga katotohanan na ang mga bagay na ito, mamomotivate niya tayo na mas lalong maging diligent na pag-aralan yung subject na righteousness. At imposibleng hindi kayo mamomotivate sa mga bagay na ito pag ito'y tinalakay natin. Kapag ikaw ay naging malalim sa iyong pagkakaintindi tungkol sa iyong katuwiran sa Panginoon, ito yung unang mangyayari. Mas lalo kang mapapalapit sa Diyos. Mas lalo kang magnanais na lumapit sa Diyos. Mas lalong lalalim yung pagkakakilala mo sa Diyos at tuloy-tuloy mo siyang mararanasan. Ibig sabihin nito, kapag hindi ka malalim sa iyong pagkakaintindi
na ikaw ay pinatuwid na pala ng Diyos, wala kang desire na mas lalong lumapit sa Diyos. Yung panlalamig, no? Kasi pag hindi na tayo, wala na tayo kasing passion na lumapit sa Diyos, ang tawag natin lanlalamig. Yung panlalamig na ito, bunga yan ng hindi mo pagkakakilala sa sarili mo bilang pinatuwid ni Kristo. Pag nag-iba na ang pagkakakilala mo sa iyong sarili, talagang manlalamig ka na sa Panginoon. Yung mga hindi lumalamig ang kanilang paglapit sa Panginoon, eto yung mga Kristiyano na kilala nila ang kanilang sarili bilang matuwid sa harapan ng Diyos. Yung mga hindi na lumalapit sa Diyos, wala nang passion na lumapit sa Diyos, wala nang gana na lumapit sa Diyos, eto yung mga tao na hindi nila kilala ang kanilang sarili na pinatuwid ng Diyos. Kilala lang nila ang kanilang sarili ng base sa kanilang mga ginagawa sa buhay. Kaya kapag nakabase na sa ginagawa mo, ang iyong pagkakakilala sa sarili mo, talagang manlalamig kang lumapit sa Diyos kasi feeling mo hindi ka karapat-dapat na humarap sa Diyos. Ang mga hindi nakakakilala sa kanilang sarili bilang pinatuwid ng Diyos, mababaw ang kanilang pagkakakilala sa Diyos. Kasi lalalim lang ang pagkakakilala mo sa Diyos kapag naiintindihan mo yung kanyang katuwiran na isinalpak niya dyan sa iyong kalooban. Lalalim ang pagkakakilala mo sa Diyos. Mas makikilala mo siya. Pero kung hindi mo alam yon, hindi mo alam yung kanyang katuwiran, di talagang hindi ka mag-spend time sa kanya para kilalanin siya. At syempre, hindi ka lumalapit sa kanya, hindi mo siya nakikilala, mas lalong hindi mo siya mararanasan. At kapag hindi mo na siya nararanasan, syempre, ang magiging epekto niyan, mahihirapan ka ng mag-produce ng financial blessing sa buhay mo, mahihirapan ka na mag-produce ng physical blessing sa buhay mo. Magkakagulo na yung buhay mo kasi hindi mo na nararanasan ng Diyos. So ang gagawin mo dyan, magsasariling sikap ka na lang para makapag-produce ka ng mga bagay na hindi mo na sana paghihirapan pa. Mabilis sana ang pagdating nito sa buhay mo. Pero hindi nangyayari kasi nga hindi mo nararanasan ng Diyos. Pag nararanasan mo kasi ang Diyos, iyong resulta nito makakarating hanggang sa finances mo, hanggang sa health mo, hanggang sa career mo, hanggang sa family mo, lahat ng area ng buhay mo, makakarating doon kapag nararanasan mo ang Diyos. At kapag nakarating doon yung nararanasan mo tungkol sa Diyos, alangan naman na hindi yun mabibless. Pag hindi nakakarating doon ang presensya ng Diyos, talagang hindi yan mabibless. So nagpupumilit ka ngayon na i-produce yung mga bagay na ito. At sa kabila ng pagpuproduce mo ng mga bagay na ito sa sarili mong sikap, mas lalo kang nahihirapan. Mas lalo kang nabibigatan. Hindi mo mahandalan yung stress. Dito ka mas tumatanda. Dito ka tuloy nagkakasakit. Humihina dito ang iyong immune system at mas lalo kang prone sa sakit. At ganito ang nangyayari sa mga batang-bata pa ang edad. Pero mahina na ang katawan. Matanda na ang kanilang katawan. Kasi pilit nilang pinoproduce sa kanilang sariling sikap yung madaling i-produce lang ng blessing ng Lord sa buhay nila. Hindi nangyayari ito kasi hindi nila alam yung kanilang pagkatao kay Kristo. Ang kanilang alam ay yung pagkatao nila kay Adan na makasalanan. Hindi nila na-identify ang kanilang sarili kay Kristo. Na-identify nila ang kanilang sarili kay Adan. Okay. Pangalawa, nakatotohanan na makakapag-motivate sa atin para mas lalo nating sikaping pag-aralan yung subject na ito. Mas lalong magiging makabuluhan ang iyong pananalangin. Mas mai-enjoy mo ang prayer life mo once na naintindihan mo ang iyong righteousness in Christ by faith. At mas magiging fruitful yung prayer mo, syempre. Mas makakaranas ka ng answered prayer. Pero wala kang lakas loob na mag-pray at wala kang lakas loob na
tinugunan na ng Diyos yung prayer mo kasi nga, yung pagkakakilala mo sa sarili mo, hindi matuwid. Ang pagkakakilala mo sa sarili mo, hindi ka banal. Kasi nga, may nagawa kang hindi banal. So, kinukundinan ng, hindi lang si Satanas ang nagkukundina sa'yo, sarili mo mismo, nakukundina mo na. So, hindi mo ma-enjoy mag-pray. Na hindi mo nga ma-enjoy mag-worship kasi ang nasa isip mo yung maling ginawa mo. Pero kapag nakilala mo yung sarili mo sa katuwiran ni Kristo na ibinigay niya sa'yo, enjoy mag-praise, enjoy ang mag-worship, hindi ka nang lalamig, passionate ka lagi kasi kilala mo yung sarili mo, pinatuwid ka ng Diyos. At bilang isang pinatuwid ng Diyos, ang purpose nito ay para makaniig mo siya lagi, para maka-fellowship mo siya lagi. Yan ang purpose ng Diyos kung bakit kanya pinatuwid, para maka-fellowship mo siya. At maka-fellowship kanya. Kasi pag hindi kanya patutuwidin, hindi kanya pwedeng maka-fellowship. Kailangan niya munang baguhin ang iyong pagkatao bago ka makaharap sa kanya. Bago niya may paranas ang kanyang presensya. Kasi pag hindi niya gagawin yon, ipaparanas niya ang kanyang presensya ngayon sa'yo na hindi ka niya patutuwidin, hindi niya babaguhin yung pagkatao mo sa loob, tapos ipaparanas niya sa'yo yung presensya. But sa Old Testament, may mga instant na matay. Kasi hindi kaya ng ating pagkatao na i-contain ang presensya ng Diyos. Alam ng Diyos yon. Kaya, para makontain natin yung kanyang presensya, patutuwidin muna tayo. At yan ang ginawa ni Kristo. Pinatuwid ka niya. Nang sa ganon, maiparanas niya ang kanyang presensya sa iyo. At sa mga nakakaalam nito, sila yung mga nag-i-enjoy na mag-praise and worship. Sila yung mga nag-i-enjoy na magbasa ng Biblia. Ang ganda ng flow ng pagbabasa nila ng Biblia. Sila yung mga nag-i-enjoy na mag-serve sa Lord. Aburrido sila sa kanilang buhay kapag hindi na sila nakakapag-serve sa Lord. Sila yung mga excited na mag-share ng gospel sa kanilang mga kaibigan. Kapag hindi ka nag-share ng gospel sa kaibigan mo, dahil yan sa hindi mo kilala ang sarili mo. Feeling mo hindi mo deserve mag-share. Feeling mo hindi mo deserve mag-preach. Kasi nakabase ka sa pagkakakilala mo sa sarili mo bilang makasalanan, bilang marumi. And pangatlo, mababago ang iyong pagtingin sa pamilya mo at magkakaroon ka ng panibagong katatagan na sila ay pangunahan. Kapag hindi mo kilala ang sarili mo bilang righteous, sinner ang pagkakakilala mo sa sarili mo, unrighteous, unholy. Kapag ganyan ang pagkakakilala mo sa sarili mo, wala kang lakas loob na pangunahan ang pamilya mo. Kasi feeling mo, paano ko sila mapapangunahan sa katuwiran, ako mismo hindi matuwid. Yan ang magiging prinsipyo mo. At yung pagtingin mo sa kanila, hindi mo nakikita bilang family members mo, hindi mo natatanaw, hindi mo nababatid yung direction at destinasyon ng kanilang buhay. Iba nga sumuko na pinaubayan na sa mundo ang kanilang anak. Ipinaubayan na sa iba ang kanilang anak kasi suko na sila dahil hindi nila makita yung magandang future sa kanilang anak. Ganyan talaga magiging resulta pag hindi natin kilala ang ating sarili bilang pinatuwid ng Diyos. Pero pag kilala mo ang sarili mo bilang pinatuwid ng Diyos, mababago ang pananaw mo sa sarili mo at pananaw mo sa mga family members mo. Hindi ka papayag na meron kang family members na hindi maliligtas. Yung mga walang ginagawa para maligtas ang kanilang family members, yan ay nagpapakita na hindi nila kilala ang kanilang sarili bilang righteous. Kasi pag kilala mo ang sarili mo bilang pinatuwid ng Diyos, abay, araw at gabi kang dudulog sa Panginoon para sa ikaliligtas ng family members mo. Hindi ka papayag na meron kang family members na mapupunta sa impyerno. Pero kapag wala kang ginagawa, hinahayaan mo lang silang dire-diretsong pupunta sa impyerno, hindi ka nakakadulog sa Panginoon para sa ikaliligtas nila, hindi ka gumagawa ng anumang actions para maligtas yung mga family members mo, yan ay nagpapakita na hindi ka aware sa
righteous personality mo na nakuha mo yon sa pananampalataya mo kay Kristo. Kaya wala kang actions na ginagawa para sa ikaliligtas ng mga family members mo at ng mga relatives and friends mo. Neutral ka lang sa faith mo kasi hindi mo kilala ang sarili mo bilang righteous. Ito pa, magkakaroon ka ng galit laban sa tunay mong kalaban sa buhay. At tapang upang ipaglaban ang iyong karapatan na ibinigay ni Kristo. Kapag hindi mo kilala ang sarili mo bilang righteous, wala kang kaalam-alam sa knowledge na ito o kung meron man, mababaw lang. Galit ka sa tao. Maging sa mga mahal mo sa buhay, galit ka sa kanila. Sa tao mo, ibinabaling ang galit mo. Pero once na nakilala mo ang sarili mo bilang pinatuwid ni Kristo, makikita mo ang tunay na kalaban. Marirealize mo na ang dahilan kung bakit may mga family members kang naliligaw ng landas kasi inaagaw sila ng Satanas. Makikita mo ang lahat ng ginagawa ng Satanas sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Bakit ka nagkukulang financially? Abay, kumikilos ang Satanas. Hindi ka naman nagkukulang sa pagtatrabaho mo. Okay naman ang iyong performance, pero bakit kulang pa rin ang supply? Marirealize mo na ang Satanas, kumikilos siya sa finances mo. Nag-workout ka naman, nagva-vitamins ka naman, kumakain ka naman ng mga masusustansya, hindi ka naman masyadong nagpupuyat. Umiinom ka naman ng sapat na tubig, pero bakit nagkakasakit ka pa rin? Marirealize mo ang Satanas kumikilos. Maingat ka na nga sa pag-alaga mo sa sarili mo bawat araw, pero nagkakasakit ka pa rin. Marirealize mo ang Satanas pala ay kumikilos. Pero pag hindi mo kilala ang sarili mo bilang righteous, sisisihin mo ang maging mga walang kasalanan, sisisihin mo. Inis ka, galit ka, nairita ka sa tao. Pero once na ikaw ay nagkaroon ng kapahayagan tungkol sa iyong pagiging righteous sa harapan ng Diyos, then ang galit mo, maitutuon mo sa tunay na kalaban ng iyong buhay. Walang iba kundi si Satanas at ng kanyang mga demonyo. At magkakaroon ka ng tapang na ipaglaban ang iyong karapatan bilang anak ng Diyos. Hindi na ipaglalaban yung karapatan ninyo bilang anak ng Diyos kasi nakalimutan mo na kung sino ka kay Kristo. Pag nakalimutan mo na kung sino ka kay Kristo, talagang hindi mo marirebuke ang Satanas sa buhay mo. Hindi mo marirecognize yung mga temptation na inilalapit niya sa'yo. Hindi mo marirecognize yung mga tukso na inilalapit sa'yo ng Satanas kapag nakalimot ka na sa iyong sarili bilang pinatuwid ng ating Panginoon. Kaya ang magiging buhay mo, nagko-compromise ka sa mundong ito. Kung ano yung ginagawa ng karamihan sa mundong ito, yun din ang ginagawa mo kasi hindi mo nakilala ang sarili mo. Akala mo, parehas mo lang yung mga taong gumagawa ng mga gawain dito sa mundo. Ikaw ang malulugi nun. Ikaw ang malulugi. Kapag ginaya mo yung ginagawa ng majority, ikaw ang lugi. Kasi una sa lahat, alam mo, tinawag ka ng Panginoon at meron siyang pinapagawa sa'yo. So kapag hindi natupad yun, lugi ka. Ito pa, pagka talaga naunawaan mo yung righteousness, yung subject na ito, magkakaroon ka ng lakas ng loob na magtatagumpay ka sa lahat ng aspeto, sa lahat ng larangan ng iyong buhay, kasama sa negosyo, kasama yung karir mo, kasama ang lahat ng mga plano mo, magkakaroon ka ng lakas ng loob na magtatagumpay ka. Magkakaroon ka ng lakas ng loob na sa mundong ito, hindi ka pwedeng matalo. Hindi ka papayag na lilisan ka sa mundong ito na hindi ka nakaranas ng katagumpayan sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Hindi ka matatahimik. Gagawin mo ang lahat ng mga dapat gawin, especially spiritually, nang sa ganon makita ang epekto ng iyong pagiging righteous sa lahat ng aspeto ng buhay mo. I am made righteous by God, therefore I have a right to prosper. At kung hindi ako nagpa-prosper, then didiskubrihin mo kung bakit. Because you will pay the price, whatever that price will be.
para lang yung pagiging righteous mo ay mag-manifest sa iyong finances, mag-manifest sa iyong health, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Hindi ka talaga papayag na magiging talunan ka. Yan ang mga characteristics ng mga Kristiyano na nakakakilala sa kanilang sarili bilang made righteous by God through faith in Christ Jesus. Lakas ng loob nila, magtatagumpay sila sa lahat ng larangan ng kanilang buhay. At kahit paulit-ulit mo silang ibagsak, kahit paulit-ulit mo silang lukuhin at linlangin, hindi mo mapapasuko yung mga kilala nila ang kanilang sarili bilang righteous by faith in Christ. Pero yung mga hindi nakakilala sa kanilang sarili, ang dali-dali nilang sumuko. Ang dali-dali nilang malamig. Ang dali-daling malamig ang kanilang commitment sa Panginoon, commitment sa church, commitment sa ministry. Napakadaling maapektuhan ng mga ito. Ang dali nilang mapanghinaan ng loob. Yan ang mga nature na hindi nakakaalam sa kanilang righteousness. Eto pa, pagka talagang malalim ang pagkakaintindi mo sa righteousness mo, mas lalo kang dadaluyan ng banal na espiritu upang magamit kanyang daluyan ng kanyang mga spiritual na kaloob. Yung mga hindi nakakaranas ng anointing, no? Yung mga hindi nakakaranas ng yung paggamit ng Espiritu Santo sa kanya sa mga kaloob niya. Kumustahin ninyo ang pagkakakilala niyo sa sarili niyo. Kasi pag ikaw equip ka sa iyong righteousness, ang gifts of the Spirit magpo-flow naturally. At every day, yung anointing ng Lord, lagi siyang nagmamanifest sa'yo. Hindi lang sa alam mong nandyan siya, hindi lang sa alam mong nandyan ang presensya ng Lord, hindi lang sa alam mong nandyan yung anointing ng Lord, kundi magmamanifest siya talaga sa iyong kapaligiran. Magmamanifest siya sa buhay mo, mararanasan mo, pag ikaw ay equipped sa iyong righteousness. Ayan. Ito pa, mas magiging panatag ang iyong kalooban at may tunay na kasiyahan ang iyong paglilingkod sa Diyos sapagkat hindi ka na nagagambala pa ng pangungundina. Yung pag-serve mo sa Lord, yung pagpapagamit mo sa Panginoon ng iyong buhay sa ministry, mas ikaw ay nag-i-enjoy. Kasi hindi ka nakukundina dahil kilala mo ang sarili mo. Pero pag hindi mo alam ang sarili mo bilang righteous, nakukundina ka lagi at nakukonsensya ka lagi, nagigilty ka lagi, at dahil dito, nawawalan ka ng gana na mag-serve sa Lord. Kaya minsan nakikita nila wala kang kalatoy-latoy sa iyong mga ginagawa sa church. Pero yung mga aware sila sa kanilang righteousness, excited sila lagi, masigla, enthusiastic sila lagi, energetic sila lagi. Ito yung mga natural na results ng mga nakakakilala sa kanilang sarili bilang righteous in Christ. Yan. Then, last, magkakaroon ka ng tunay na tapang sa iyong pangangaral ng Ebanghelyo at mas magiging effective ka. Yung mga hindi effective sa kanilang pag-i-evangelize, kailangan nilang balikan ang kanilang Biblia at pag-aralan yung subject na righteousness. Okay? So, sa last verse na ibibigay ko sa inyo, sa Ephesians chapter 4, verse 24. Ephesians 4:24. Tapos, ibibigay ko sa inyo yung meaning ng katuwiran. Basahin muna natin yung Ephesians chapter 4, verse 24. Sabi niya, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Yung pagkakalikha natin sa loob bilang huwangis ng Diyos, we are created in the image of Christ. No? Yung image of God na dating original na nilikha ng Diyos sa tao, nawala ito kasi nakapasok ang kasalanan. So naging unrighteous siya on the inside. Nawala yung image of God. Ngayon, nung si Kristo ay dumating at ginawa niya lahat ang pagbabayad sa presyo ng mga dapat bayaran
tapos tinanggap natin si Kristo, yung image of God na ito na nawala sa atin, bumalik. The image of Christ. Bumalik ito sa atin. At yung image na ito, in the likeness of God, ito raw ay holy and righteous. So, ibig sabihin, on the inside, we are already holy and righteous kahit na wala pa tayong ginagawang banal at katuwiran. Okay? So, ito ngayon ang meaning ng righteousness o katuwiran. Ang katuwiran ay kakayahang tumayo sa harapan ng Ama nang walang pakiramdam ng takot, pagkakasala, kahihiyan, o kahinaan na para bang hindi ka nagkasala. Yan ang meaning ng katuwiran. Ulitin ko, ang katuwiran ay kakayahang tumayo sa harapan ng Ama nang walang nararamdamang takot, walang nararamdamang pagkakasala, walang nararamdamang kahihiyan, walang nararamdamang kahinaan or inferiority, na para bang hindi ka nagkasala. Bakit ganito ang meaning ng katuwiran? Ito yung nirestore sa atin ng Panginoon on the inside of us, created in the image of Christ, holy and righteous before Him. Ngayon, sa aking pagtatapos, dalawang bagay na unfair. May dalawang bagay na unfair. Una, base sa 2 Corinthians 5:21. Papaano naging makasalanan si Kristo samantalang wala siyang ginawang kasalanan? Isipin niyo mabuti. Papaano nagkasala ang isang taong hindi naman siya nagkasala? Papaano nagkasala si Kristo na wala naman siyang kasalanan, pero bakit ibinilang siyang makasalanan? Ang sagot doon, kasi kinuha niya yung ating kasalanan. O unfair, di ba? It's very unfair. Wala siyang ginawang kasalanan. Pero sabi niya, okay, ako na lang ang kukuha ng iyong kasalanan. Dahil sa kasalanan na yan, ang daming consequence na yan. Pero ako na lang ang kukuha ng kasalanan na yan. Ako na lang din ang bahala sa consequence. Kukunin ko yung kasalanan mo para hindi ka na parurusahan. Kukunin ko yung kasalanan mo para hindi ka na itapon sa impyerno. Kunin ko yung kasalanan mo para hindi ka mag-suffer sa anumang masama. Ako na lang magsasuffer, ako na lang magpapakahira, ako na lang kukuha ng lahat ng consequence. Kaya si Kristo ay ibinilang na makasalanan. Hindi dahil sa meron siyang ginawang kasalanan, kundi dahil sa ating mga kasalanan na kinuha niya. At nung kinuha niya ito, mayroon pang sumunod na ginawa. Meron siyang ipinalit sa kung ano yung kinuha niya sa atin. Kinuha niya ang ating kasalanan, pinalitan ng kanyang katuwiran. So ito yung pangalawang unfair. Tayo naman, sinabi ng Biblia, na fall short tayo sa glory of God at lahat nagkasala, walang sino man ang nakaabot sa Panginoon. Lahat naging unrighteous. Ngayon, kung ikaw ay unrighteous, lahat, sabi niya, lahat naging unrighteous. Kung naging unrighteous tayo, ano pang magagawa mo para maging righteous ka? Kahit gumawa ka pa ng mabuti, unrighteous ka na . Hindi na counted lahat ng gagawin mong mabuti kasi unrighteous ka na. Kagaya ng isang nahatulan na, hinatulan ka na, mabibilanggo ka na, then lahat na ng gagawin mo, hindi na mababago yung hatol sa'yo. Nahatulan ka na . So, unrighteous tayo. So, anong pwede mong gawin para maging righteous ka? Wala. Maliban lang kung may gagawa para sa'yo. At yun nga ang ginawa ni Kristo. Kinuha niya yung nagpa-unrighteous sa atin para makuha natin yung nagpa-righteous sa Kanya. So, ngayon, napaka-unfair nito na wala man lang tayong magawang mabuting bagay para maging righteous tayo. Wala pa tayong ginagawang mabuti.
naging mabuti na tayo. That's unfair. Wala pa tayong ginagawang matuwid, pinatuwid na niya tayo. Wala pa tayong ginagawang banal na bagay, pinabanal na niya tayo. Bakit? Bakit nangyari yun? Katulad din ng wala pa siyang ginagawang masama, ibinilang na siyang makasalanan. Para tayo na wala pang ginagawang matuwid, ay maging matuwid na tayo. Ano ang purpose nito? Para maka-fellowship na natin ang Diyos. Para makaranas na tayo ng tagumpay sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng Diyos. Yan ang pinaka-purpose niyan. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya yung hindi natin kayang gawin sa ating sarili, siya na ang gumawa sa ikabubuti natin. Hindi yan sa ikabubuti ng Diyos, sa ikabubuti natin yan. Dahil sa laki, lawak, lalim at taas ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Yung hindi mo kayang gawin sa buhay mo, na patuwidin ang sarili mo, siya ang gumawa nang sa ganon, mapagpala ka niya. Paano natin ito pinapahalagaan sa ating buhay? Pinapahalagaan ba natin itong ginawa ng Panginoon sa ating sarili? Ayan. Paano nangyari yon na wala pa akong ginagawang matuwid, ibinilang na niyang ako'y matuwid? Kailan nangyari ito? Nangyari na noon pa yan, pero naging makatotohanan siya sa akin sa sandaling tinanggap ko si Kristo sa aking buhay. Yung sa sandaling iyon na inilagay ko ang aking pananampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas ko, bilang manunubos ko, automatic yon na ginawa niya akong matuwid sa harapan ng Ama. Para makabalik ako sa Ama kaagad. Kaagad-agad yon. Pagkatanggap mo kay Kristo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, kaagad-agad gagawin niyang matuwid ang iyong pagkatao. Hindi niya hihintayin gumawa ka ng mabuti para gawin niya iyon. Para sa sandaling iyon, ay makabalik ka na sa Ama. Para sa sandaling iyon, pwede mo na siyang sambahin. Pwede mo na siyang tawagin. Pwede ka nang tumawag sa Kanya. Ngayon, hindi lang yung kasalanan mo noon ang kasamang kinuha ni Kristo, kundi maging yung kasalanang ginagawa mo ngayon at yung kasalanang gagawin mo sa hinaharap, kasama ang lahat ng mga yon na kinuha ni Kristo na pinagbayaran. Ngayon, maaaring sasabihin mo, ibig sabihin kahit gagawa na ako ng kasalanan. Hindi ganyan ang iisipin mo kung maintindihan mo yung ginawa ni Kristo. Kasi, ang isang purpose ng Lord, kung bakit niya ginawa yan, ay para maging malaya ka sa kontrol ng kasalanan. Kaya kung sinasabi mo na magkakasala ka, sasadyain mo na kasi pinatawad na yung kasalanan mo sa hinarap, sasadyain mo na, then hindi mo naintindihan yung ginawa ni Kristo. Tinanggal ka niya sa kontrol ng kasalanan, tapos papakontrol ka ulit. Ang tagal mo nang kinontrol ng kasalanan, tapos pinalaya ka, tapos babalik ka agad. Ito ang mga characteristic or nature ng mga taong nakakilala, nakaunawa sa kanilang righteousness. Ayaw na nilang bumalik sa dating buhay. Kasi masaya na ang kanilang buhay. Naka-fellowship ang Ama. Ayaw na nilang maranasan sa kanilang buhay yung hindi nila kasama ang presensya ng Panginoon. Malungkot na buhay ang hindi mo kasama ang presensya ng Panginoon. Magulo ang buhay na hindi mo kasama ang Panginoon. Kaya yung mga nakakaintindi ng kanilang righteousness, gusto na nilang manatili sa presensya ng Panginoon at ayaw na nilang bumalik pa sa mundong ito. At kung sakasakali man na sila'y bumagsak, mabilis silang bumalik sa presensya ng Panginoon. Kapag sila'y bumagsak,
hindi sila nagtutuloy-tuloy na malugmok sa kasalanan. Napakabilis nila na bumalik. Hindi nagtatagal ang kanilang buhay sa masama. Kaya walang backslider sa mga nakakaintindi ng kanilang righteousness. Dahil bumagsak man sila, mabilis silang bumalik. Pag hindi nila naintindihan ng kanilang righteousness, bumagsak yan, hindi niya alam ang daan pabalik. Kaya nagtutuloy-tuloy siya sa gawain doon sa kanyang kinabagsakan. Kasi hindi niya kilala o hindi niya alam ang kanyang righteousness. Ang alam niya, righteousness niya sa kanyang sarili. Ang hindi niya alam, righteousness ng Diyos yung ibinigay sa kanya. Isipin mo mabuti, no? Righteousness ng Diyos yung ibinalik sa atin. Katuwiran ng Diyos yung ibinalik sa atin. Tapos, nagkasala ka, iniisip mo na yung righteousness ng Diyos na nasa iyo, nabawasan. Nababawasan ba yung righteousness ng Diyos? Sinabi ng Biblia, His righteousness endures forever. Hindi mo kayang bawasan ng righteousness ng Diyos. Natural, pag nagkasala ka, yun ang sasabihin ng Satanas sa'yo. Kukundinahin ka niya. Pero hindi yun ang sinasabi ng Diyos sa'yo. So, kanino ka maniniwala? Yung sinasabi ng Satanas o yung sinasabi ng Panginoon? Sabi nga niya sa Isaiah, the righteousness is of me. The righteousness is of me. Ibig sabihin yan, parang sinasabi ng Diyos na, huwag mong pakialam yung katuwiran ng taong ibinigay ko sa Kanya. Kung sila'y nagkasala, gusto kong sabihin sa'yo, wala ka ng trabaho o wala ka ng pakialam sa kasalanan nila. Bakit? Binayaran ko na yan eh. Binayaran ko na yan. So ako ang may karapatan sa kasalanan nila at ang aking ginawa sa kasalanan nila, pinatawad ko na sila doon sa cross ng Kalbaryo nung dumanag ang aking dugo. Tapos na ang kapatawaran niya. Their righteousness is of me. Not in themselves, not in this world, not in you, Satan. Their righteousness is of me. They are mine. Parang ganon. They are my property. They are mine. Parang ganon. Sinasabi ng Diyos kay Satanas. Tapos papayagan mo siyang kundinahin ka niya. Sinabi na ng God, your righteousness is of me. Not based on your works. Yan. So kapag naintindihan mo yan, mayroon kang strength to overcome sin. At kung dumating mang yung tenga ng hinak at bumagsak ka, you will have the strength to return to Him again. Kailangan maintindihan mo yan. Kasi marami sa atin, pag nagkasala, ayaw nang bumalik kasi feeling niya, hindi na siya karapat-dapat. Hindi na niya feel na righteous siya. Kasi akala mo yung righteousness mo, nakuha mo sa sarili mong pagpapakamabuti. Yeah, so our righteousness is of God. Nakuha natin ito by faith in Christ Jesus. Hindi ito sa pamamagitan ng ating ginawa, kaya hindi ito mawawala sa pamamagitan ng ating gagawin. Pero kapag naunawaan natin ito, yung mga hindi natin dapat gawin ay talagang ma-overcome natin. Hindi talaga natin ito dapat. Hindi natin ito magagawa. In case lang na bumagsak tayo, hindi sarado ang pintuan para muli tayong makabalik sa ating Panginoon.